Hi and hello to everyone. Ako po pala si Father Ronald Ray Esperatines SPD at kasama ng mga parean ng Christ the King Seminary at Shrine, si Father Ronnie Crisostomo, ang aming rector, at si Father Dondon, mga brother, seminarians, at volunteers. Mainit po namin kayong binabati, especially sa mga nakatutok ngayon sa GMA News Network and official Facebook page. Thank you so much. Sa mga nasa Shrine of Jesus Facebook page, Father Jerry Orbos Facebook page, Divine Word Media, Young Ambassadors for Christ, Christ the King Mission Seminary Facebook page, and Words to Light Our Path. Thank you so much for being with us. May oras pa tayo. Kung pwede po sana, you push the button share below your screen. Tulad ni Jesus na ibinahagi ang kanyang sarili, in our own little way, share ourselves to others by clicking the button. At dahil din dito, bago ako mag-share, may share muna ako. Kanyang alas 12, nagkaroon po kaming 7 last words. At ako talaga ay sobrang na-touch. And it's as a priest, because I love you, I am obliged to share to you, endorse kung pwede, mamaya you watch the replay. 7 last words. Panoorin niyo po ito sa aming Facebook page, Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word, and YouTube channel. At kung pwede po sana, mag-click na rin kayo ng follow, like, and subscribe. Thank you po in advance muli. I would like to start itong homily sa isang kwento 9 years ago, 2012. Kasama po kasi sa requirement sa pagpapari, bago ng ordination, merong retreat ng 5 araw. Ngayon, meron akong topic doon o payo ng aming retreat master na hindi ko makalimutan hanggang ngayon. Ano itong payo? Sabi niya, kung gusto daw namin, ang sekreto daw, kung gusto namin maging matiwasay, maging fulfilling ang aming gawain bilang pari, meron kaming susi na dapat huwag kalimutan. Sabi niya, laging respetuhin ang karunungan at desisyon ng mga superiors. Ang mga superior yung aming provincial, mga prefect, rector, tulad ni Father Ronnie. Kasi sabi ng aming retreat master, ito do kasi yung mga superior, they see and understand things. At di ko makalimutan yung kamay niya, sabi niya sa lupa, kayo, dahil baguhan pa, yung nakikita nyo lamang ay dito. Pero yung mga formators and superiors, nandun, para sila nandun because of experience and greater increase of light of the Holy Spirit. So parang, in short, parang akyat tayo ng bundok o 10 floors ng building. Di ba, pag nandun ka sa taas, you can see a better view, wider understanding, at makikita mo yung mga bawat sulok. Ngayon po, sa paghambing na ito, gusto kong gamitin itong kwento para bigyang kulay at kahulugan. Bakit na dyan si Jesus sa krus? Bakit nangyari sa kanya ito? Kasi dahil yung binasa lang po sa gospel ngayon na napakahaba, napakinggan natin ang kwento ng pagpapahirap at kamatayan ng ating Panginoon Hesus. And for some people, it's difficult to understand why was He there? What purpose? At sa kanina po sa binasa, si Jesus ay, ang kwento nagsimula nang dinampot siya sa Mount Olivo, hanggang sa inirap siya kay Pilato, hanggang tinusok yung kanyang katawan, hanggang mailibing. At naranasan po nating Panginoong Hesus ang lahat ng kahirapan. Tinusok ang kanyang katawan sa balikat, dito sa gilid. Tinusok. Yung alpiler nga ng bata ako, natusok lang ako, umiyak na ako. Yung panumbat
ipinako pa siya sinugatan, at nararasan niya yung pagtraidoran ng kaibigan, iwanan ng mga alagad, kamunghian, pagsigawan ng mga tao, ininsulto pa siya na Pilato. Kaya nga po, from a human point of view, sa ating limitadong pangtingin na nakikita natin, tulad na sabi namin Redeemed Master, masalimuot at karumal-dumal ang sinapit ating Panginoon. Pero I invite you, tulad na aming Redeemed Master, to go to the higher ground. Gusto kayong imbitahan na tingnan ang pangyaring ito na sinapit ni Jesus from a bigger picture by using faith from a higher ground. Tingnan natin ang nangyari kay Jesus sa pagtingin ng Ama. So ano itong bigger picture? Ang tawag dito sa bigger picture ay God's purpose, God's mission. There must be a reason behind. There must be a reason, wisdom behind. To explain this, gusto kong ikwento sa inyo yung kwento ni Maximilian Kolbe. Naging santo siya. Isa siyang Polish Catholic priest at conventual na Franciscan. Na 1941 po kasi, isa sa mga hinuli ng Nazi German. Nilagay siya sa Auschwitz, Poland. Ito palang Auschwitz is a 200 hectare property at na divide siya sa 3 division. May prison camp, may labor camp, at extermination camp, yung mga ginagas at cremate. Ngayon, may isang araw, merong isang preso na nakatakas. At ang rule ng mga Nazi German, pag may isang preso nakatakas, ang sukli niya, 10 ang mamamatay. And to the worst, saan siya mamamatay? Sa starvation, gugutumin at ilalagay sa Bartolina. Ngayon, isa sa mga napili, nakalinya na sina Maximilian Kolbe. Hindi siya nakasama sa counting. May 10 na doon sa harapan. Ngayon may umiiyak, nagmamakaawa, begging for his life. Sabi niya, "Huwag niyo akong patayin. Mayroon pa akong asawa at mga anak na gustong balikan." Ang pangalan niya ay si Frankisek. Ngayon, si Maximilian sa likod, sa kanyang awa, nagkusya siyang makiusap sa commandant at kung pwede, magpalitan sila. He will take the place of the prisoner. Sabi ni Frankisek, narinig niya yung binigay na dahilan ni Maximilian Kolbe para ma-convince na yung commandant na siya ang mamatay. Sabi niya, may pamilya siya, samantala ako, single, kaya okay lang. Pangalawa, Catholic priest naman ako. Napaisip tuloy ako, the willingness to die. Pangatlo, sabi niya, matanda na ako, okay na. Pero 47 years old lang siya. As si Frankisek ay 41 years old. Pero dahil kinumbinsa niya yung komandan, o sige. Now, ito pong yung 10 kasama si 10 days silang nagutom. But they did not die. Kaya para mapabilis sa kanya ng pagkamatay, the Nazi injected poison, carbolic acid. Ngayon, itong si Frankisek lived until 94 years old and he died only in 1995. He lived to tell the good story and sacrifice. Ngayon, alam niyo po mga kapatid, yung ginawa ni Maximilian Kolbe, yung kanyang pagkusa dahil sa awa na makipagpalit, ay parang katulad din na ginawa ni Jesus sa atin. Parang katulad din. Bakit parang katulad din? Bakit parang lang? Because sabi ni St. Paul, there's only one person, irreplaceable, who can offer himself totally to God. Ang makapagbigay ng perfect sacrifice, and that's Jesus. Pero that's how to explain it. Bakit perfect sacrifice ang ginawa ni Jesus sa krus? Kasi ginawa niya ito out of unconditional love for you and me. Pangalawa, total obedience to the Father. At pangatlo, total humility. Bakit humility? Kasi tandaan nyo, Diyos Jesus. Sabi ni St. Paul, kahit siya Diyos, but He emptied Himself
Anong purpose? To save us, to give you another chance to be back to the home of the Father. Kaya gusto kong bigyan ng body language. Why Jesus is on the cross? Because of love. At anong purpose niya? Because He wants us to be home to the Father. Ano ito? Rooftop ng bahay. Rooftop. So Jesus loves us. He is in the cross because parang pamilya. We are God's family. So please always remember that. Pero ito po ang punto ko. Maximilian Kolbe was able to save only one person. Kasi tao siya eh. But Jesus, because He is God, yung pag-alay ng kanyang buhay, He saved not only one person, but the whole world. The whole world. At ito po ang gusto kong to point out, bigger picture. I hope you get the point. The reason behind, tama yung aming retreat master. Faith will help us go up from here to there. Minsan din natin naintindihan ating panampalataya, yung mga will ng Diyos sa buhay natin. Pero sabi ng aming retreat master, sige lang, go to the higher ground. Dito natin maunawaan bakit ang tawag natin sa araw na ito ay Good Friday. Anong maganda sa araw na ito? Bakit naging good? Kasi kahit mukhang bad ang nangyari kay Jesus, yung naging bunga niya ay good para sa ating lahat. Kaya Good Friday. Kasi ako, ikaw, tayong lahat, kahit yung mga hindi pa pinapanganak, just in case, at mga namatay noon, kasama po sila, niyakap ni Jesus. Kaya today, binibigyan po natin ng pagpaparangal at pagpupugay ang cross ni Jesus. We thank Jesus for giving Himself. Ngunit aside po sa pagkapasalamat sa Diyos, may marami pang paraan how para masuklian natin ang ginawa ni Jesus sa krus. May tatlo po. This is practical. Una, pahalagahan po ang buhay na hawak-hawak ninyo ngayon at hawak ngayon. Alagaan ang kaluluwa, alagaan ang isip, ang puso, ang katawan. Kasi po buhay ng Diyos ang itinubos po sa iyo. Buhay ng Diyos para magkaroong second chance. At huwag ito nang sasayangin. Make the most of this second chance. Make every second counts with you and your family. Pangalawa naman, practical, learn to pass the good and love we receive to others from God. How? Una, magpatawad gaya na pagpapatawad sa ating ginawa ng Diyos. Pangalawa, matutong umunawa kahit sa mga kahinaan ng iba. Kasi tayo din ay inunawa ng Diyos sa ating kahinaan. At pangatlo, tumulong po sa lubos na mga nahihirapan. And third, practical way we can apply how to return back to Jesus, the good thing. Sa sitwasyon po ng buhay nyo ngayon, siguro maraming bad things experience nangyari, maraming bad for the past months. Kaliwa kanan na bad. May COVID, may problema sa lapi, awayan, kahinaan ng loob, maraming bad. Pero ang invitation po sa atin sa araw na ito, sana makita natin yung good Friday in the midst of bad Friday. To see the Good Friday in the midst of bad Friday. Sa sitwasyon po ng buhay nyo ngayon ng pamilya, let us see the good from the bad. Meaning kung meron po kayong dinaraanan ngayon sa buhay na mukhang bad talaga, na wala na, finish na, take muna, wait muna, tinan muna ito, baka merong purpose, message si Lord sa atin. Baka kasi blessing in disguise lang ito. Blessing in disguise. At dito natin maintindihan ang sinabi ni St. Thomas Aquinas. Binasa ko siya for 6 months. At antig sa akin, sabi niya, yung nangyari kay Jesus sa krus was a happy fault. Happy fault. Kahit nagkamali yung saserdote, mga tao, pero happy pa rin. Happy. Happy fault. Happy fault
Nagkamali si Judas, nagkamali ang mga saserdote at mga tao, but God never was wrong. Nagkamali sila for not believing Jesus as God, but look, their fault led to the salvation of the entire world. Tama yung sa mga retreat master. Ito lang nakikita natin, but we have to go there. To close this homily, minsan ganun din po sa buhay natin. We cannot understand certain problems that comes in our way. Pero ano mang situation ito na meron tayo, well, I invite you to look at your experiences from what happened to Jesus. Pray over it. Tingnan mo na baka the Lord has a reason and purpose behind, or baka He is only setting you up for a greater destination, o kaya kung meron tayong hiningi na bagay sa buhay natin, baka meron siyang hiningi ngayon sa buhay natin na gustong ating i-let go, baka na nakakaharang, we let it go. We may not see it now, but later on, we will see things around falling into places. Kung hindi pa nasasagot ng Diyos ang mga dasal natin, maybe God is still on the way, handa pa, niluluto, but it's in the process of unfolding and realizing, because remember, God's wisdom is greater than man's wisdom, higher ground. I would like to leave you a story, ay yung homily ng Bishop po ng Tandag, para to summarize what I'm saying. Homily ito ni Bishop Raul Dael ng Tandag, Surigao del Sur, ng Christmas, para sa mga pari ito, pero this is applicable to all of us. Sabi niya, the purest part of our lives will come out in times of difficulties and trials and crises. The purest part of ourselves will be purged by difficult moments in our lives. But sabi niya, don't surrender in the middle of the fight or in the process of God, because God will bring out the best in you. But never surrender. Kasabi ni Bishop Raul, the more we encounter the cross, the more we encounter God. Even in our failures, even in our sickness and confusion. Indeed, God's love can change us. God is present in us, and we thank the Lord for sending His Son, for giving life to many, including you and me. God bless everyone.